Mayor! Ayan na si Maris. Magandang hapon. Sige ba? Saan po tayo titingin? Kahit saan. Sige, kahit saan. Wait lang, ayusin natin. CCTV yung tinuturo mo eh. Sige. Sandali lang po yung mga camera sa loob, pwede bang buka tayo para makapagsalita na sila? Pakiusap, short na short lang po May nag-aantay kasi sa akin na di ko in-expect na hanggang alas 2 tayo dito. But, maraming salamat po sa inyo. Sir, ano masasabi mo? Wala naman po. Nagsasabi po ni Vizcaya. But kung ano yung sabi ko kanina, yun lang naman talaga. Kailangan maging maingat tayo dun sa mga naririnig natin. Hindi lang mula kay Mr. and Mrs. Vizcaya, kundi sa lahat. Let's take everything with a grain of salt. Ibig sabihin, pag may narinig tayo, wag hook, line, and sinker. Bakit? May ulterior motive sila eh. Yung sa Vizcaya, malinaw, umaanggulo sila para maging state witness. Papansinin po ninyo, ganito na lang po para malinaw na malinaw. Number one, they have hundreds, if not thousands, of government contracts. Pero matatandaan, sinabi nila sa Senado, wala silang magawa. Kailangan nila magbigay ng SOP. Pero, ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So, paano nila, kung totoo yung sinasabi nila, ano nangyari dun sa hundreds or thousands of other projects? Bakit 26 lang yung nasa listahan? Ang tanong, paano nila napili kung sino yung nasa listahan na yun? Sino yung papangalanan nila? Obviously, there is a lie somewhere. Again, para malinaw na malinaw, sana hindi ako makuha out of context. Wala tayong inaano dito, kundi gusto natin malaman ng katotohanan. We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen that are guilty. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Everyone in this building knows that. Whether we admit it or not, we know that. Pero, itong listahan ni Distae, itong mga statement, hindi lang yung listahan, buong statement nila, malinaw na sinungalingan. I'll state it again para hindi ako ma-out of context, para malinaw po. Tingnan natin na maigi. They have hundreds, if not thousands, of government contracts in practically all districts in the Philippines. Number two, pinangalanan nila, iilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SOP. Ang dami palang hindi nila binibigyan. Ba't hindi na lang sila dun mag-project? Ibig sabihin, walang pumilit sa kanila. So, walang convincing. Or it could be that lahat pala binibigyan nila. Posible din yun. So, walang hindi natin convincing alam. Wala sila ma-perjury. Kumbaga, nag-iimbento lang sila. Nag-iimbento. Kita niyo naman kanina, humingi ng executive session kasi may sasabihin pa daw. Magbibigay pa daw ng pangalan. Nung sinabi ni, sinong congressman ba yun? Congressman Laila. Ay, hindi, walang executive session. Biglang sinabi niya, ay, hindi ko lang pala alam kung ano ibig sabihin ng executive session. So, malinaw na malinaw eh. Hindi po kayo papayag na maging state witness? Or gagawa ba kayo ng mga paraan? That's for the Department of Justice to say. Mayor, may mas... Pero sa akin, malinaw na malinaw. Sana sa lahat sa atin, malinaw na malinaw. Yun yung angulo nila. Yun yung angulo nila. So, ang balak nila ngayon, guluhin na tayo, lituhin tayo, para hindi natin alam yung facts. Hindi maging malinaw yung ebidensya. Pag hook, line, and sinker, tinanggap natin ng lahat ng sinasabi nila. Ang mangyayari dito, after a few months, wala na lahat to. Maniwala kayo sa akin. Yan ang gusto nilang mangyari. Huwag sana tayo pumayag. Mayor, na masasabi niyo... Dinadivert lang nila yung investigation para mapunta sa ibang tao. That's what I mean when I say ginugulo lang nila tayo, nililito lang nila tayo. Kailangan maglabasan tayo ng ebidensya dito. So kung sino man na may mga ebidensya, ilabas nyo na. Kung may nalalaman kayo, ilabas nyo na. Mayor, na masasabi niyo sa specifically pag... yan sa Pasig. That's what I said about the yung sinabi ko tungkol sa buong sworn statement nila. Yun na lang muna yung comment natin tungkol doon. Pero yung sinasabi ko kasi kanina ni Congressman Romulo, obviously kalaban siya ng mga Diskaya, so tinitira siya. Would you wish to also say something? Hindi na po ako magsalita doon kasi siyempre kaibigan ko yun. So sasabihin, kahit ano naman sabihin ko,
Mamimiss-quote lang eh. Pero tingnan natin yung buong statement kahapon sa Senado, dito, ng Diskaya, at ng iba pang mga nagsasalita. Huwag tayong pumayag na lilituhin lang tayo. Huwag tayong pumayag na guguluhin lang tayo. Again, if we take what they are saying, hook, line, and sinker, without questioning it, in a few months, wala na to lahat. Baka may political agenda to, lalo yung future plans, for example, ni Congressman Romulo sa 2028. Well, I can't speak about anyone's hidden intentions. Pero I can only speak about the facts. And the facts clearly show that they are lying. naniniwala kayo na meron pang ibang mga itinupublishang mga tao na binayaran din, tumanggap din, pero hindi niya na sinasabi? Well, just apply the logic. Siguro sa listahan na yun, may totoo, may hindi totoo. Hindi ko na alam. And again, yun nga yung point nun eh. Para lituhin tayo eh. Yun yung point nun. So again, huwag tayo pumayag. Ilang percentage ang hindi totoo sa mga sinasabi? Hindi ko na alam. Pero gaya ng sabi ko kanina, they have hundreds, they have probably thousands of projects in the last, sabi nila matagal na sila, di ba? 23 years na daw sila. So, yun lang po muna. Maraming salamat po sa inyo. Sana po maging maingat po ang bawat isa sa atin sa lahat ng impormasyon na lumalabas. Halo-halo na yan. May katotohanan, may kasinungalingan. At kaya alam ko talaga na yan yung anggulo nila. As lately as Thursday morning, meron pong nag-text sa akin na common friend na nakikipag-set si Mr. Diskaya ng meeting sa akin. Siyempre, hindi ko papatulan yung gano'n, ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa, di ba? Bakit? Pero malinaw na yun nga talaga yung anggulo, yun ang plano. So, there may be more to this than meets the eye. Confirm po ba na from Diskaya talaga yung Yung invitation? invitation? Confirm na sa Diskaya galing yung invitation? Well, yung common friend namin, wala naman dahilan para magsinungaling. Kaya nga niya dun inaabot yung invitation para makipag-meeting. Pwede niyo siyang tanungin kung totoo na galing sa kanya. Bakit kayo gusto ma-meet nila? Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting. Pero may nabanggit dun na state witness. So siguro iniisip niya baka makatulong ako sa kanya. Pero sa akin hindi. Dapat ilabas natin kung anong katotohanan. So pasensya na po. Medyo na-delay na ako. Thank you, sir. Maraming salamat.